Inihinto ni Albert ang kotse niya sa gilid ng kalsada nang makita niyang isang pamilyar na babae. Nasa waiting siya dito at mukhang naghihintay ng masasakyan. Pero kung masusuriing mabuti, tila hindi ito naghihintay ng masasakyan. Mas mukhang nakatingin lang ito sa kawalan. Katulad pa rin ito ng huling beses na nakita niya rito. Nakapusod ang itim na tuwid na buhok nito at naka-corporate attire na konserbatibong tabas. Sa 3 beses na nakita niya ito ay hindi niya napansin kung nagpapalda ito o umabot hanggang siko ang mga manggas ng pangitaas nito. Nung una niya itong makita sa Baywalk ay hindi niya ninais na mapagsalita nito ng kung anumang makakasagi sa damdamin nito bilang isang babae. Kaya lamang ay masyadong nabalot ng galit ang puso niya noon dahil sa pagtuklas niya sa pagtataksil na ginawa ng dating kasintahan niyang si Andrea. Malapit lang ang tirahan niya sa tinitirahan ng supladitang babae. Bagong lipat lang siya sa ipinatayong bahay niya sa lugar kung saan ito nakatira. Kahit nga hindi pa yun tapos ay dun na napagdesisyon ng matulog. Very convenient ang pagtira niya roon dahil malapit iyon sa opisinang pinagtatrabahuhan niya. Noong gabing tinulungan niya ang babae ay iyon ang unang gabi niya sa bagong bahay niya. Nang nagdaang araw, hindi na naman sinadyang mag-cruise ang mga landas nilang dalawa. He hated that woman like. Natigilan siya. Sa 3 beses sa pagkikita nilang iyon ay hindi pa rin niya alam ang pangalan nito. Mabuti pa nga. At alam nito ang pangalan niya. Nalaman nito iyon nung nagsasagutan sila ni Andrea sa harap nito. Hindi niya akalain na mangyayari iyon sa kanila. Okay, he hated that woman dahil pakiramdam niya ay ito ang klase ng babaeng pabaya. Kung kanino sumasama at etc. Higit sa lahat, hilig nitong banggitin ng walang puso niyang ex-girlfriend. Kahapon nga ay nagkita sila ng babae sa cafeteria. Sa totoo lang, pagpasok pa lamang niya roon ay ito agad ang nahagip ng mga mata niya. Fine, halos matulala siya rito kahapon sa hindi niya maipaliwanag na kadahilanan. Simple lang ang kagandahan nito kumpara sa mga babaeng nakilala niya. Pero may kung ano rito na nag-uudyok sa kanya para panatilihing nakatutok ang tingin niya sa mukha nito. Hindi ito ang tipo niya. Ang hindi lamang niya maipaliwanag ay kung bakit kinakailangan pa niyang i-acknowledge ang presence nito at nakuha pa niya itong itian. Hindi ba't sobrang pagngingit-ngit niya rito sa panghuhusga nito sa kanya bilang isang boyfriend? Tiningnan niyang mabuti ang babae. Ilang taxi na huminto sa harap nito ngunit parang hindi nito napapansin ang mga yon. Ganun ba kalalim ang iniisip nito kaya pinalalagpas na lang nito ang mga dumaraang taxi? Aabante na sana siya papunta sa harap nito nang maunahan siya ng isang kotse. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagkagulat ng babae nang bumusina rito ang driver ng kotseng tumapat dito. Tila may gumuhit na kung anong hindi niya maintindihan sa kanyang dibdib. Bakit ganun na pakiramdam niya? Bakit parang gusto niyang umibis ng kotse at hilahin ng babae papasok sa kanyang kotse? Napapitlag si Ara nang may bumusinang kotse sa harap niya. Nang bumaba ang bintana sa driver's seat ay tila gusto niyang mahulog uli sa malalim na pag-iisip pagkakita kay Adrian. Isa ito sa mga empleyado ng SCE Realty Corporation at isa rin sa mga magpapalipad hangin sa kanya. Happy in Ara, nakangiting sabi nito. Kahit kailan ay hindi na niya makikisakay o hindi siya makakasakay sa ganong klaseng lalaki. Never, baka matuloy na muntikan ng masamang mangyari noon sa kanya. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Gaya ng ano? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Ara, late na. Madalang ng taxi sa ganitong oras. Sabi uli sa kanya ni Adrian. Lumingali nga siya. Wala na nga siya makita na nagdaraang taxi. Kung bakit pa kasi niya pinalampas yung taxi na huminto kanina sa harap niya. Hayun tuloy, nakita siya ni Adrian. Hindi niya gustong sumabay dito. Alam niyang hindi ito mapagkakatiwalaan. Napalingon siya sa kaliwa. May nakita siyang isang kotseng nakaparada sa gilid. Tintad ang mga salamin niyon kaya hindi niya maaninag ang nasa loob. Kanino kaya yon? Nasagot ang katanungan niya nang bumukas ang pinto ng driver's seat at bumaba roon ang isang lalaki. Napanganga siya nang mamukhaan si Albert. Oh my God, siya na naman.
Bakit ba parati na lang siya lumilitaw bigla? Naisaloob niya habang pinagmamasdan si Albert. Come on Ara, udyok pa ni Adrian na nagpabalik ng tingin niya rito. Napatingin siya kay Albert na unti-unting lumalapit sa kanila. Bigla ay may naisip siya. Adrian, I'm so sorry. Nandiyan na pala yung sundo ko. Sundo? Tumingin siya sa direksyon ni Albert na sinundan naman ang tingin ni Adrian. Sinalubong niya si Albert. Han, what took you so long? Bakit ngayon ka lang? Pakiramdam niya ay napunta ang puso niya sa lalamunan niya nang sabihin niya mga salitang yon. Kitang-kita niya ang panggigilala sa mukha ni Albert. Makahulugang tinitingnan niya ito. Oh my gosh, sumakay ka na lang please. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan ni Adrian. Napalunok siya sa kabang nararamdaman niya. I'm really sorry for being late, honey. Masyado ba kitang pinaghintay? Tanong ni Albert na makalapit na ito sa kanya. Tila nanikip ang dibdib niya. Masyado silang malapit sa isa't isa at pakiramdam niya ay matutunaw siya sa tingin nito. May boyfriend ka, Ara? Narinig niya ang tanong ni Adrian mula sa likuran. Oo naman, sabi ni Albert nang balingan nitong lalaki. Hindi ba obvious pare? Do you want proof? Pagkasabi niyon ay bigla siya nitong hinapit at walang sabi-sabing inangkin ng mga labi niya. Lalong nagimbal si Ara. Parang pumasok siya sa ibang dimensyon. Napakalambot ng mga labi ni Albert. Hindi siya nagprotesta at tila may sariling isip pa mga labi niyang tinugon ng halik nito. She felt like floating on air. Iyon ba ang ibig iparating ni Lorraine sa kanya? It's so magical. Kung hindi pa nga tumikim si Adrian, ay hindi pa sila maaawat sa paghahalikan. I'd better go guys, sabi ni Adrian at saka umalis agad. Nanatili siya nakatitig kay Albert. Nararamdaman pa rin niya mga labi nito sa mga labi niya. Nawawala na yata siya sa sarili. Let's go honey. Untag sa kanya ni Albert na may pilyong ngiti sa mga labi. Noon siya tila binuhusan ng malamig na tubig. Itinulak niya ito. Bakit kinakailangan mo pa akong halikan ha? Nagustuhan mo naman hindi ba? Nanunod yun sabi nito. Napamaang siya. Ito na yata ang pinaka-aroganting lalaki na kilala niya. What? Ang kapal mo talaga. So, makapal na ako ngayon pagkatapos mo akong ipakilalang boyfriend sa kung sinong lalaki na yon? Correction, ikaw ang nagpakilala, hindi ako. Pero ikaw ang nagsimula. Iyon naman ang gusto mong iparating sa kanya, hindi ba? Natahimik siya. Ang gusto lang niya ay tigilan siya ni Adrian, kaya ginamit niyang excuse si Albert. Ayos lang naman yun, Ara. Nice name ha? Inismeran niya ito at saka naglakad na palayo rito. Ayaw na niyang mapahiya pa, lalo pat tinugon niya ang halik nito. Pero bakit hindi man lang niya ito o hindi man lang siya dito nandiri sa ginawa nito katulad ng halikan siya ni Raven? Saan ka pupunta? Narinig niya ang tanong ni Albert. Ano sa palagay mo? Ihahatid na kita. No thanks, I can handle it. Ang sabi ko, ihahatid na kita. May pagbabanta na ang boses nito. Sa hindi niya malamang dahilan ay para siyang robot na sumunod sa utos nito. Pakiramdam ni Ara ay hinimatay na siya sa anumang sandali. Nanlalamig ang buong katawan niya. Hindi dahil sa aircon ng sasakyan, kundi dahil sa bumabalot na tensyon sa pagkatao niya. Nakabibinging katahimikan na namagitan sa kanilang dalawa ni Albert. Hindi rin siya matahimik dahil napakalakas ng pagkabog ng dibdib niya. Huminga siya ng malalim at sinubukang maibalik sa normal ang senses niya. Are you nervous? Ha? Pambihira. Kung kailan kinakalma niya ang sarili niya, ay bigla na lang itong nagsalita. Napatingin siya rito. Saglit lang na nagtama ang kanilang mga mata dahil bumaling din agad ito sa daan. Huwag ka mag-alala, hindi ako katulad ng lalaki nang haras sa'yo. Anito saka nakakalokong ngiti. Nga pala, alam mo bang maraming taxi na huminto sa harap mo kanina? 3, 4, or 5? Pero mukhang hindi mo napansin dahil ang lalim ng iniisip mo. Nabigla siya sa sinabi nito. Kanina pa ba siyang pinapanood dito? Bakit alam mo? Are you stalking me?
Nakataas ang isang kilay na sita niya rito. Tumawa ito ng mahina. Alam niyang nang iinsulto ang tawang iyon pero hindi siya naaasar. Hindi niya maintindihan kung bakit masarap sa pakiramdam na titigan ito habang tumatawa ito. His laugh was so enchanting. Nang humarap ito sa kanya ay mabilis na nag-iwas siya ng tingin. Seryoso ka? Ako? Nang-i-stalk sa'yo? Ang yabang talaga. Bulong niya. Narinig ko yon, sabi nito. Anyway, ano bang iniisip mo kanina at masyado kang lutang? O mas tamang tanungin kung sinong nasa isip mo? Napamaang siya sa pagtutsa nito. At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Ano naman ang pakialam mo doon? Let me think. Kunway nag-isip ito. Dahil boyfriend mo ako? Don't you think I have the right to know what? What? Bulalas niya na nanlalaki ang mga mata. Mister, let me make it clear that I just didn't have an option. Kaya pinakilala kitang boyfriend ko. Don't you think that show is over? Mister na lang ngayon? Parang mas masarap sa pandinigang Han. Pinandilatan niya ito. Hindi yata ito mauubusan ng ipambabara sa kanya. Nanlalatang napasandal na lang siya sa backseat. Pagod na siya galing sa trabaho at sinasaid pa nitong natitiran niyan lakas sa pakipag-angilan dito. Manliligaw mo ba yung lalaking yon? Bakit ayaw mo sa kanya? Maya-maya itanong uling nito. Hindi ko siya type. Matipid na sagot niya. So type mo ko. Nasapo niya ang kanyang noo. You know what? You're oozing with so much confidence. Pwede ba mag-drive ka na lang dyan? Nabigla siya ng tigil nitong sasakyan at ginagap ang kaliwang kamay niya. Tila nakaramdam siya ng kuryenteng dumaloy sa bawat himaymay ng katawan niya dahil sa ginawa nito. Bakit hindi natin subukan, Ara? Ano? Ang alin? Halos magkanda utal-utal na sabi niya. Ang ibig kong sabihin, bakit hindi natin natuloy ang pagpipretend? Nang akmang magprotesta siya ay nagsalita ulit ito. Isipin mo na lang, Ara, may nakakita na sa atin at base sa obserbasyon ko, katrabaho mong lalaking yon. So paano ko ipagkalat niya na may boyfriend at may boyfriend ka na? Hindi ba? May punto to. Pero teka lang, hindi niya gusto ang ideyang kailangang ipagpatuloy ang kasinungalingang yon. Natitiyak niya nga magugulat si Lorraine kapag nalaman nito ang tungkol doon. Look, Ara, tinutulungan na kita. Umiling siya. No, hindi ako papayag sa gusto mo. Mariing tanggi niya. Okay, binitawan nito ang kamay niya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nakadama siya ng panghihinayang. Muli na nitong pinaandar ang sasakyan. Kung mag-isa lamang si Albert sa sasakyan niya, ay baka kanina pa niyang iniuntog ang ulo sa manibela. Ano bang pumasok sa isip niya para alukin si Ara na ituloy ang pagpapanggap nila? Nababaliw na yata siya. Nakakabaliw kasi ang halik nito. Kung hindi pa marahil tumikimi yung di manong manliligaw nito, ay baka hindi na niya nakontrol ang sarili. Ngayon lamang niya naramdaman ng ganoong damdamin sa tanang buhay niya. Ilang babae na rin ang nahagkan niya. 4 to be exact, pero bukod tanging si Ara lang ang nakapagparamdam sa kanya ng ganoon. It felt like it was his first time to kiss a woman, para siyang mawawala sa ulirat. Binagalan niya ang takbo ng sasakyan nang malapit na sila sa apartment ito. Nang patayin niya ang engine ay akmang bababa ito, ngunit pinigilan niya ito. Siya nagbukas ng pinto para rito. Salamat, maya-mayang sabi nito. How about a thank you kiss? Kitang-kita niya ang pamumutla nito kahit medyo madilim ang paligid. Lumapit siya rito. Okay, let me give you a welcome kiss. Tulo na yan yung tinawid ang distansya sa pagitan nila at mabilis sa ginawaran nito ng halik sa mga labi. Isang quick smack kiss lang iyon dahil bahagyang nakaramdam siya ng takot na baka hindi na niya mapakawalan pa ito. Get inside. Good night, honey. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.